Narinig mo na siguro ang kasabihang, mag-angkat ng third world, magiging third world ka rin. Madami na ako naipakitang ganitong video sa channel na ito. Pero ito ay Southampton. At syempre, nagkakagulo talaga kapag hindi sumusunod ang mga tao sa tamang Ingles. Di ba? Talagang nakakabaliw isipin, pero ganyan talagang mga tao. Ika-21 siglo na, ano ba to? Putang ina, Pakistan ba to? Hindi ito ginagawa ng mga puti, sigurado ako. Nasa Birmingham tayo. Oo mga pare, may parke malapit sa Dudley Road sa Birmingham, sa tabi ng Winston Green. Para ito sa mga bata. Tignan nyo. Bakit nangyayari yan? Bakit ito nangyayari? Mayroon akong teorya. Papayagan kita. Ipapaliwanag ko yan maya-maya. Pero hayan mo munang ipakita ko pa ang ilang ebidensya. Sa isang lugar din sa Inglaterra ito. Itong lungsod sa UK. Tingnan mo ang kalagayan nito. Hindi nakapagtatakang wasak na ang bansang ito, mga madudumi at mabaho. Ang baho dito pare. Sobrang kadiri. Nangyayari na rin ito sa Australia. Ito ang Melbourne. Isang lugar ng mga migrante. Kalat kahit saan, basta na lang itinatapon ng mga tao ang kanilang basura. Tingnan mo ito. Ang daming diversity. Ang daming cultural enrichment. Tingnan mo ang tradisyonal na landscaping ng ikatlong mundo. Akala mo'y basura lang na itinapon sa gilid ng kalsada ng ilan sa pinakamasasamang taong nabuhay? Pero hindi ganoon. At hindi lang mga racist ang nagsasabi nito. Ito ay tradisyonal na landscaping ng Aprikano at Indiano. Ito ang makukuha mo kapag ang bayan na kinalakihan mo ay pinuno ng tinatawag na cultural enrichment at diversity. Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Alam mo kung bakit? At sasabihin ko sa iyo kung bakit. May mga tapunan ng basura kahit saan sa Melbourne. Sa tingin ko, may 2 araw pa ng libreng koleksyon ng malalaking basura mula sa konseho. Makakakuha ka rin ng 20 hanggang 30% diskwento. Pwede mo itong dalhin sa pinakamalapit na tambakan at sa tingin ko, 2 beses sa isang taon mo yan makukuha. Punuin mo ang van mo o kung anong sasakyan meron ka o magrenta sa Bunnings. Dalhin mo at magbayad ng 70, 80 o $100 para maitapon ng maayos. Pero hindi nila magawa yon kasi ang nakasanayan sa ikatlong mundo ay hindi agad nawawala kahit nasa maunlad na bansa ka. At habang dumarami ang mga taong ito, lalo silang nagiging matapang. Dumating ako 23 taon na nakalipas. 75% ng Australia noon ay puti. Hindi ko makikita ang ganyan mga pare. Hindi ko talaga makikita. At kahit pa mayroong kuripot at ikahos na puting tao na gustong itapon ng basura niya kung saan-saan, sobrang tabu noon sa Australia na talagang mahihiya siyang gawin yon. Maaring may ilan pa rin gumagawa niyan pero sobrang bihira at halos hindi mo makikita sa lawak ng nakikita mo ngayon. May isa pa akong tiyora kung bakit ito nangyayari. Tingnan mo, may bagong video mula sa Birmingham. Tingnan mo yan, ito ang Birmingham. Hindi lang ito isang lugar, hindi lang isang tapunan. Tingnan mo, puro basura kahit saan. Sino ang alkalde? Si Zakir Chaudhry, pangalang Pakistani. May teorya ako. May dahilan kung bakit umaasta parang taga third world ang mga mula sa third world. Pati mga politiko nila, kahit umangat na sila. Ginagaya nila ang mga politiko sa third world. Karaniwan ito. Alam mo bang nangyari? Kinupit talaga nila ang perang ito. Sabi ni Andy Burnham, kailangan pang dagdagan ang pondo ng mga lokal na konseho. Korap ang mga taong nasa mga lokal na konseho. Sila ay korap. Kung di mo tunay na itinuturing na bansa mo ito, di ka tapat dito. Sila ang sumakop at gumahasa sa inyong mga ninuno, dilimas ang inyong bansa at laban sa Islam. Kung ganito ang paniniwala mo, bakit mo naman gagawin? Bakit ka magiging tapat sa bansang yon? Bakit mo gagawin ang tama? Hindi mo gagawin ang tama. Kaya ganyan ang nangyari. Tingnan mo ito, may papakita pa ako. Kakakita ko lang. Isang politiko sa Pakistan na nakalaya sa piyansa habang iniimbestigahan sa child abuse nanalo sa eleksyon. Oh, may isa pang konsehal o alkalde o kung ano pa man sa Tower Hamlets o sa East London. Nadiskwalipika siya na tumakbo sa eleksyon sa UK ng 10 taon. Oo, sa loob ng 10 taon kasi gumagawa siya ng mga bagay na parang sa ikatlong mundo, alam mo na, sinusubukang bumili ng boto o kung ano pa man. Kaya sabi niya, sige, alam mo, babalik na lang ako sa Bangladesh. Pumunta siya sa Bangladesh. Nanalo siya sa eleksyon doon. Pagkatapos ng diskwalifikasyon niya, bumalik siya sa London
at muling tumakbo sa eleksyon. Sa tingin ko, siya na yata ang alkalde o kung anuman, pero lokal siyang konsehal sa lugar na yon. Ang mga taong galing sa ikatlong mundo ay kikilos talaga na parang nasa ikatlong mundo. Alam ko ng eksakto kung paano mag-isip ang isang Pakistani. At masasabi ko sa inyo ng 100% na kayong mga puti ay hindi ninyo maintindihan yon. Kasi nagsisimula kayo sa, sige, una sa lahat, kayo, naminiwala kayo sa lahat. Pinagkakatiwalaan ninyo ang lahat. At siguro dito nang gagaling ang tinatawag na high trust society. Ito ang dahilan kung bakit karamihan ay gumagawa ng tama. Ibang takbo ng isip ng mga Pakistani at iba pang mula sa third world. Ganito sila mag-isip. Makakalusot ba ako dito? Walang nakatingin. Sige. Kaya mo nakikita ang masamang asal sa kalsada. Magulong, trapiko. Iyan agad ang mapapansin mo kapag nakita mo ang gumagsak na lungsod sa kanluran. Ang unang pagbagsak na makikita mo o unang palatandaan na mapapansin mo ay ang hindi maayos na pamamahala ng trapiko. Hindi sumusunod ang mga tao. Hindi nila sinusunod ang mga patakaran sa trapiko. Hindi talaga. At pagkatapos, makikita mo na ang mga basura at kalat, pati na rin ang ilegal na pagtatapon ng basura kahit saan. Ganyan din sa UK at buong kanluran. At lalo pa nilang pinapalala dahil nagdadala pa sila ng mas maraming tao. Tingnan mo ito. Oy, kayo dyan, kailangan ninyong makita ito. Tingnan mo kung anong kailangan nilang ilagay dito sa labas. Maniniwala ka ba? Kailangan pa nilang sabihan ng mga tao na huwag itong gawin sa publiko. Grabe naman yon. Oo nga, ibig kong sabihin, ano ba naman? Parang ganun din, alam mo yon. Akala ng mga kaliwang woke na sira ulo na kapag sinabi mo sa mga lalaki, huwag mo akong hawakan, pati ang ibang babae dito. Huwag mo ring pasukin ang pribadong espasyo nila. Inakala nila na uubra ito ng ganito. Kung kailangan pang maglagay ng karatula para sa ganitong tao, mas mabuting wag na lang silang papasukin sa simula pa lang. Ayan na mga pare, nagpapasok pa sila ng mas marami pang tao. Ganyan ang klase ng mga taong pinapapasok nila. At ang mababang kalidad ng human capital na yan ay gumagawa rin ng parehong mababang kalidad ng mga desisyong pampolitika. Inilalagay nila ang politiko mula sa sarili nilang komunidad. Hindi iniisip ang mas malawak na larawan o kung sino ang makakabuti sa komunidad ko. Ang mahalaga sa kanila, Muslim siya. Hayahin natin ninyo ang inyong lipunan sa iba't ibang sekta at iba't ibang magkaaway na kultural na grupo. At oo, magulo talaga. Kailangan ninyo ng talagang mahigpit at radikal na mga hakbang ngayon. At sinasabi ko na habang pinapatagal ninyo ito, kailangan ng mas mahigpit na solusyon. Sa ngayon, pwede ninyong pigilan at itigil ang pagpasok ng ilegal na migrante. May humigit kumulang 1.2 milyong ilegal na migrante sa UK. Ipa-deport silang lahat sa loob ng mga 1 taon, kahit ano pa. Gawin mo ang lahat para baliktarin yon. Pagkatapos, harapin ang mga taong hindi pa nag-i-integrate o nag-assimilate. Kailangan dyan ng malaking pagsisikap, oras, enerhiya, at malawak na pagkakaisa sa politika. Sa palagay ko, wala tayong ganung pagkakaisa sa kanluran. Kahit sa UK na malala na ang sitwasyon. Hindi pa tayo doon, pero darating din tayo. Naniniwala akong mangyayari yon. Pero magiging magulo ito mga pare. Limot nyo na ang payapang dekada 80 at 90. Hindi na babalik ang mga yon sa napakahabang panahon, kahit sa buhay pa natin. At magiging matanda na ako. Kung malilinis natin ang kanluran, tulad noong dekada 90, sa palagay ko, kung sisimula natin na yon, aabutin ng 10 hanggang 20 taon bago natin makamit yon. Wala pa tayo sa puntong nasisimula nito. Siguro sa 2029 pa, baka doon natin ibinubuhos ang pag-asa natin sa general election sa UK. Kahit papaano. Baka sa ganung paraan, makabuo ng balangkas para sa Australia at iba pang bansa. Ang Amerika naman ay mabilis magbago sa sarili nitong paraan. Magre-record ako ng isa pang video pagkatapos nito. Kaya matanda na ako nun. Kung matanda ka na, posibleng hindi ito mangyari habang buhay ka pa. Pero kung may anak ka, hindi ko alam kung anong pananaw, etika, o ideolohiya ang susundin nila o lilitaw mula sa banggaan ng mga sibilisasyong ito. Well, siguro ganun talaga ang pag-unlad ng lipunan. Patuloy na umuunlad at nagbabago ang ating moralidad. Ngunit maaari rin itong direktang makaapekto sa ating pag-unlad sa teknolohiya.
Kung sa anumang dahilan ay masangkot tayo sa isang sigalot sibil, hindi magpapatuloy ang inobasyon ng mga Amerikanong korporasyon tulad ngayon. Gagawin yon ng China. Tinitingnan ko yon. Sinusubukan kong bumili ng ilang AI na produkto, AR glasses, at mga AR memory recorder. Lahat ng mga iyon, lahat ng mga top na gadget ay galing talaga sa China. Umorder ako ng isa sa kasamaang palad. Ibibigay ko na lang ito sa iba dahil ayoko. Pasensya na. Gusto ko ang China. Pinahahalagaan ko ang China bilang isang sibilisasyon. Pero hindi ako sang-ayon sa kanilang pagmamanman at lahat ng iyon. Kaya ayokong ibigay sa kanila ang mga personal kong impormasyon, kung nasaan ako, sino ang kinukunan ko ng video, at kung ano-ano pa. Kaya mas nagtitiwala ako sa mga kumpanyang Amerikano. Pero may mga nagsasabi rin na kahit mga kumpanyang Amerikano. Pero hindi ako nagtitiwala sa Facebook. Nagtitiwala ako sa Apple. Ewan ko. Nagtitiwala talaga ako sa Apple. Kaya mahuhuli ang mga kumpanyang Amerikano. Nagsisimula na silang mahuli sa China pagdating sa AI. Oh, pasensya na. Nahuli na sila sa mga bagong AI gadgets na ito. Nahuli na sila sa merkado ng EV. Nahuli na sila. Dikit na lang sila sa mga frontier AI model. Nahuli na sila sa China pagdating sa drones. Mas marami talagang drones ang ginagawa ng China. Kung hindi dahil sa Ukraine, ang kanluran ay talo na. Kaya sa lahat ng kapwa ko konserbatibong Amerikano at Briton na hindi gusto ang Ukraine, ito ang dahilan kung bakit kailangan ninyong maging pabor sa Ukraine. Dahil kailangan ninyong tingnan ito mula sa pananaw ng sibilisasyon. Nais ng Ukraine na mapabilang sa panig natin. Hindi kailanman magiging kakampi natin ang Russia. Kapanalig ng Russia ang China at Iran. Hindi sila kailanman magiging kakampi natin. Pero gayon pa man, mabato ang daan sa unahan.